Magandang araw po sa inyong lahat at eto nga mga kababayan, bigyan po natin ng reaksyon ang video ito. No, sabi po kasi dito mga karibin natin, karma na. Sharon Cuneta, gusto ko iuntog ulo ko sa pader. Aba, di ko na kaya. Ayan mga kababayan, suko na. Suko na po sa buhay itong si Sharon Cuneta mga kababayan. Yan po ang ating alamin mga kababayan dito po sa video ito. Mula po sa The General's Viewpoint mga karibin natin. Nasa description po ang link ng full video ito mga kababayan. Kung gusto nyo pong panoorin ng buo, nasa description po mga karibin natin. At ito nga, bigyan po natin ng reaksyon itong video ito. General Macanas, pasok. Mga kaibigan, bigyan natin ng reaksyon, opinion, itong post ng Live Now Inspiration. Title, gusto ko lang sana ng tahimik na buhay. Sharon Cuneta. Ibinahagi ni Vega Star Sharon Cuneta ang kanyang saloobin tungkol sa patuloy na pambabatikos na natatanggap niya at ng kanyang pamilya online. Kawawa naman. Sino bang nagsimula nito? Nagkamali ka, Mr. President, ng iyong Vice President pagpili. Sino bang hindi alma? Kahit ako, aalma ako niyan. O ngayon, binabati ko sila online. At ito, naapektuhan na si Sharon Cuneta. Wala nang tahimik na buhay daw. Pero mga kababayan, isipin natin, artista po yan si Sharon Cuneta, artista po yan mga kababayan. No? Kung gusto niyang umiyak, iiyak yan. Kung gusto niyang tumawa, tatawa yan mga kababayan. Diba? Nakita naman po natin, pang comedy, pang drama, pang action. Diba? O, yan po si Sharon Cuneta mga kababayan. Kaya posible na itong ginagawa niya ay kadramahan lang sa buhay. No? Para kunin ang loob ng taong bayan, which is, hindi po nila kayang gawin mga karibin natin. Ayon sa kanya, inakala niyang magiging mas tahimik ang kanyang buhay matapos pakasalan si Senador Kiko Pangilinan. Ngunit sa kanyang pahayag, ay grabe naman mga kababayan. Kumbaga, wrong choice ka na naman kay Kiko Pangilinan dahil hindi tahimik ang buhay mo. O sinasabihan mo si Vice President Sara Duterte na wrong choice ka ni PBBM, no? At tapos ngayon, sasabihin mo yan? Na akala niya matatahimik ng kanyang buhay na mapakasawa si Kiko Pangilinan, isang politiko mga kababayan. Aba, nagpapahiwatig ayan ata si Sharon Cuneta mga kababayan na siya po ay nagkamali na naman. Diba? May una po siyang pagkakamali doon po sa ama ni Casey Concepcion, di ba? Si Gabby Concepcion. Ngayon, gusto mo naman, kasi parang yun po ang gusto, ang dating, di ba mga kababayan? Ang mga isyong kinakarap nila ngayon kumpara nung aktibo pa siya sa showbiz. Ito, pakinggan niyo ito Delikado ito. Kawawa naman. Panahon na sigurong iuntog ang ulo ko sa pader. Para pag nakikita ko ang sakit sa mga mata ng mga anak ko, kapag may masasakit na naririnig at nababasa, hindi na ako kailangang bumalanse sa pagiging kaibigan at ina. Dahil natural lang naman na ang pagiging ina ang mas hamak na mahalaga. Anak. Ang binabatikos yung anak niya, yung si Kaki. Pangilinan ba? Yung sobrang si Marcos Jr. ng 2022. Never again! Yung Marcos niyan, I will not accept a Ferdinand Marcos as my president. Galit na galit yung mata. Ngayon, nasaan na ang inyong ayaw i-accept ang Marcos? Kain suka kayo. You have my support, Mr. President. Di ba? Tama mga kababayan, tama po yan. Sising-sisi na si Sharon Cuneta ngayon, di ba? Sising-sisi siya. Parang gusto niyang, di ba, pag iuntog mo yung ulo mo sa pader, ibig sabihin, meron kang pinagsisisihan, no?
Ano bang pinagsisisihan mo? Ang naasawa mo si Kiko Pangilinan? Ha? Wrong choice? Di ba? Parang ganun mga kaubayan. Ha? So, anyway, eto po mga karibin natin ang mga naging komento ng ating mga kaubayan patungkol po sa video ito mga kaubayan. No? Ito po ang sabi dito. Buti nga iuntog mo sa padera para tumino ka. Pati dito mga kaubayan, ang dami pa rin galit kay Sharon Cuneta mga kaubayan. Sharon, sabi po dito ni Christopher, Sharon, tutulungan pa kitang iuntog ang ulo mo sa padera. I volunteer, aba. May nagbo-volunteer pa mga kaubayan. Deserve mo yan, Sharon Cubeta. Untog ulo yan, lakasan mo. Yun nga ang problema dito. Kasi baka dinadramahan lang tayo nito kasi artista to no? Mapadrama, mapa-comedy, action, ginawa na po ni Sharon Cuneta mga kaubayan, no? So ito pong sabi dito ni Hermosa, Sambuanga Hermosa, nagpakasal ka kasi kay Matching, aray ko po. Buong pamilya nila no? Babatikos, binabatikos sila ngayon kasi sila rin naman bumabatikos sa Duterte, di ba? Marami pong supporters ng Duterte. Organic, ha? Oh. Sharon Cuneta, gusto mo pala ng tahimik, no? Sabi po dito ni Delfina, no? Sharon Cuneta, gusto mo pala ng tahimik na buhay, edi umayos ka. Tama, magpakatino kayo. Kung gusto niyo po ng maayos na buhay, magpakatino po kayo, ha? Wag kayong daldal ng daldal na sa huli ay pagsisisihan nyo naman, di ba? Nako, baka masira ang padera sa sobrang kapal ng mukha. Ganun. Sabi po dito na no? Saan na yun? No? Ito, sabi po ni Paldosak, nako, baka masira ang padera. Walang-wala ito, highlight ko po Pero wala namang nakalagay na na sa sobrang kapal ng mukha. Linagyan na lang po natin kasi 'di ba? Sa sobrang kapal ng mukha mo, baka yung pader pa talaga ang masira. Correct sir, manahimik siya para tahimik din ang buhay niya. Tama naman 'di ba? Manahimik ka kasi law of attraction mga kabayan. Kung ano yung ginagawa mo sa iba, yun din ang gagawin nila. Ngayon, inatake mo yung si Vice President Sara Duterte, anong gusto mong gawin ng mga supporters? Manahimik lang? Hindi yun mananahimik, lalo kung alam ng mga ng mga DDS, no? Kung alam ng mga DDS na nasa tama sila, nasa tama kami, di ba? At kayo naman ay nasa mali, talagang bibirahin kayo sa social media, mga kababayan. Di ba? Kasi hindi po pwede ang ganon. Hindi po pwede na kayo lang ang atake ng atake. No? Anong akala nyo sa amin? Mga manhid? Diba? Dapat, sabi po dito, ito si Paldusak, sabi na naman niya, dapat wag natin kalimutan na magtanim ng saging para ipamigay sa... Wag naman. Baka yan ang maging project ni Kiko Pangilinan, Magtanim po ng saging para may pakain tayo sa mga unggoy. Diba? Balimbing yan, baka may malita ka din, Sharon. Kasi hindi ka naman maniniwala, di ba? Na all of a sudden, mga kababayan, kakampi na agad sila doon sa Marcos. Where in fact, noong nakaraang eleksyon, kampanya, mga kababayan, talagang halos balatan din nila ng buhay. Itong si President Bongbong Marcos Jr. Tulad po ni Pacquiao, di ba? Tulad ni Pacquiao. Ganun, si Sharon at si Pacquiao. Diba? Mga artista din naman si Pacquiao. Diba? Kaya ganun siguro. Pero sinasabi niya po kanina, baka may maleta daw. Ayan pong hindi natin alam. Baka siguro, hindi natin masabi. Diba? Hindi rin naman aamin yan no? Kahit magkaroon pa yan ng maleta, hindi naman niya aamin yan, mga kababayan. Sobrang dami pa ng komento dito, mga karabin natin. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dito mga karabin natin? Just comment down below. Ayan, maraming salamat po. Please don't forget to like. Ayan. And subscribe mga kababayan. Ayan po, subscribe. Ayan. Maraming salamat po.